Hello! Nandito ka na pala. Tuloy ka. Tamang-tama lang ang iyong pagdating. Sige, kung nandito na tayong lahat, maaari na tayong magsimula. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating usapin sa araw na ito. Umaasa kaming magiging makabuluhan ang ating diskusyon at marami tayong matututunan sa isa't isa. Sa module na ito ay pag-uusapan natin ang stress. Mga karaniwang ugat nito, mga epekto nito sa ating pisikal, mental, at emosyonal na kalusugan, at ang mga paraan upang harapin at agapan ang mga sintomas nito. Naku, yun pa lang at malamang marami na kayong nagbabagang katanungan tungkol dito. Pero hayaan ninyo, sa dulo ng ating usapin magkakaroon tayo ng pagkakataong tanungin ang ating mga katanungan. Kaya ipunin ninyo ang mga ito at babalikan natin ito mamaya. So, ano nga ba ang stress? Bakit at kailan nga ba ito nangyayari? Sa ating mga karanasan, tila wala itong pinipiling lugar o panahon. Habang nag-aaral ka para sa iyong pagsusulit, tuwing nagko-commute ka sa traffic, may hinahabol kang utos ng boss mo, o di kaya pagtatampuhan ng inyong magkakaibigan o inyong kaibigan. Lahat ito ay maaaring maging sanhi ng stress. Sabi naman ng researcher na si Dr. Selma Rabago Mingoa, ang stress ay isang pwersang nalilimitahan ang ating pag-iisip at pagdama at nagdadala ng tensyon sa ating mental at emosyonal na kalusugan. Ang katawan daw ay dumadaan sa 3 yugto. Una, alarm reaction stage, kung saan unang napapansin ng katawan ng stress at naglalabas ng mga chemical ito para labanan ang simptomas ng stress. Pangalawa, resistance stage, kung saan patuloy na nilalabanan at sinusugpo ng katawan ng stress. Pangatlo, exhaustion stage, kung saan hindi na kaya ng utak at katawan na labanan ng stress na nagreresulta sa pagkapagod ng mga ito. Ayon sa pagsusuri, ang madalas na binabanggit ng mga tao bilang ugat ng kanilang stress ay ang mga pagbabago sa buhay, tulad ng pagpasok sa kolehiyo o pagsisimula sa trabaho, pagpapakasal, pagdating ng mga panibagot, hindi kilalang tao sa buhay, mga aksidente, at iba pa. Emosyonal na karanasan, kalungkutan dala ng pag-alis ng pamilya o kaibigan, alitan o hindi pagkakasunduan, at iba pa. Pisikal na karanasan, pagpupuyat o hindi magandang dieta, pagkalulong sa alkohol at droga, at iba pa. Issue sa kapaligiran, problema sa tirahan, kawalan ng oportunidad o trabaho, kahirapan at pag-iisa. Issue sa mga relasyon, problema sa pamilya, mga kaibigan, nakakasalamuha sa eskwela o trabaho, at iba pa. Sa makatwid, importanteng maalala natin na ang stress ay normal na pangyayari at lahat tayo ay nakakaranas nito sa pang-araw-araw na buhay. Kaya't huwag nating sisihin ang ating sarili kapag tayo nakakaranas ng stress. Ika nga, mas mahalaga kung paano natin hinaharap ang stress at ang nagiging aksyon at desisyon natin dala nito. Okay, gumamit tayo ng isang halimbawa. Mayroon akong kaibigan na ang pangalan niya ay Carlo. At isang araw, nagtataka siya sapagkat pagka-uwi niya mula sa eskwela, bigla siyang nakaranas ng matinding sakit ng ulo at puno ang dibdib niya ng pagkabagabag. Inisip niya, bakit kaya ang sakit-sakit ng ulo ko? Kumain naman ako kanina ng tanghalian. Tsaka bakit ako nakakaramdam ng nerbiyos? Ano bang inaalala ko ngayon? Binalikan ni Carlo ang kanyang araw at inosisa ang mga pagkakataong nakaranas siya ng stress. Una, hindi ako nagising sa alarm ko kanina. Kaya nalate ako sa pagpasok sa una kong klase. Pangalawa, dahil sa pagmamadali, nakalimutan ko yung isang isasubmit kong project dapat. Kaya nasabunan naman ako ng teacher ko. At pangatlo, dahil doon, mukhang magpupuyat na naman ako para abulin yung pinapagawa sa akin ni ma'am. Ano-ano ang posibleng naging sanhi ng stress ni Carlo? Ang kanyang pagka-late dahil hindi siya nagising sa alarm? Pagkalimot niya sa isasubmit niyang project dala ng kanyang pagmamadali? At ang muli niyang pagpupuyat upang matapos ang pinagagawa sa kanya ng kanyang teacher?
Marahil nagpatong-patong ang nararamdaman niyang kaba at pag-aalala, pagkadismaya at baka pangay inis sa sarili. Marahil nagpatong-patong din ang kanyang stress na naging dahilan ng pagsakit ng kanyang ulo at nararamdamang pagkabagabag. Ngayon, mahalagang itanong natin, ano kaya ang maaaring gawin ni Carlo upang mapabuti ang kanyang kalagayan? Kung ikaw ang nasa lugar ni Carlo, ano kaya ang iyong magiging reaksyon at ano ang pwede mong gawin para maibsan ang nararamdaman mong pagkabagabag at pati na rin ang sakit ng ulo? Maaari mong i-pause ang video upang gawin ang activity na ito. Maaari niyong ibahagi sa amin ang inyong mga kasagutan sa comment section ng video na ito o di kaya'y i-message kami dito. Nasasabik kaming basahin ang inyong mga pananaw ukol sa usaping ito. Sige, magbalik tanaw tayo. Ano ang natutunan natin sa araw na ito? Una, lahat tayo ay nakakaranas ng stress, sapagkat ito ay ang ating pisikal at psikolohikal na reaksyon sa challenges o triggers. Pangalawa, natutunan natin na mas importante ang ating reaksyon sa stress. Wala tayong kontrol kung kailan at saan tayo makakaranas ng stress. Ngunit, ang may kontrol tayo ay kung paano natin haharapin ang mga karanasang ito. At pangatlo, sinundan natin ang kwento ni Carlo at siniyasat natin ang posibleng sanhi ng kanyang pagka-stress at kung ano-ano kaya ang pwede niyang gawin para mapabuti ang kanyang kalagayan. Maraming salamat sa inyong paglahok sa diskusyong ito. Sana ay may natutunan kayo. At kita-kita tayo dito ulit sa susunod na usapin. Paalam!